nawawalan na ito. Kaibigan, kung di mo natatanong, isa ako sa kabataang lumaki sa simbahan. Sa madaling salita ay isang batang simbahan na ang pamilya ay naglilingkod sa ating Panginoon. Nakasanayan na kapag araw ng linggo ay namamalagi sa gawain ng ating Panginoon. Nung una ay aking pinagbigyan ng aking mga magulang, ngunit hindi ko naunawaan kung bakit nga ba kailangan sa tuwing araw ng linggo ay pupunta pa sa church o sa simbahan. Kaibigan, sa aking pagtanda, sa pagtungtong ko ng sapat na gulang para makapagdesisyon sa aking sarili, imbis na mas hanapin ko kung nasaan ang pagkilos ng Diyos, mas inuna ko na pagbigyan ng aking sariling kagustuhan. Natuto ko na bumarkada. Sa pagbarkada ko, dito ko nakaranas ng pagbigyan ng sarili kong kagustuhan. Natuto ko manood ng bold o malaswang panoorin. Natuto ko, kaibigan, na magsinungaling at murahin mismo aking mga magulang. Pinagnanakawan ko sila para masustentuhan yung pagbibisyo ko, para mayroong panlibre sa aking mga barkada. At ang pinakasagad nung, kaibigan, kapag nakaranas ako mabigat na sitwasyon, mga problema na hindi ko kaya sa aking sarili, nanghiram ako ng lakas ng loob sa alak. Kaibigan, matapos na ilang boteng may tumba at mawala na ang tama o ang komportable na binibigay ng alak, mabalik pa rin ako sa dati kong kalagayan. Imbis na lunurin yung sarili ko para makalimon sa problema, bumabalik ako sa sitwasyon na miserable at wasak. At ang masama pa nito, kaibigan, ay napagastos lamang ako. Hanggang dumating yung pandemya sa buhay ko, akala ko ay yun yung pagkakataon para makapag-isip, para mapabuti ko yung aking sarili, ngunit mas lalong lumala. Humaba yung panahon na ginugol ko sa paglalaro ng mga online games. Kung pamilyar kayo sa Mobile Legends, isa yan sa aking kinawilihan, mga kaibigan o mga kabataan na nakapakinig. Kaya dumating isang araw na nagulat din ako, kaibigan. Ako'y nawala ng panlasa, nawalan ako, kaibigan, ng pangamoy. Kinamulat-mulatan ko na nag-positive na pala ako sa COVID nang hindi ko namalayan. Merong lagnat na labas-pasok, mataas sa loob ng 2 linggo at pananakit ng aking kasukasuan, ng aking katawan. Sa puntong yun, nabawian ako ng oras, ng buhay. Alam ko sa oras na yun ay isang lugar lang kahantungan ko at hindi yun sa langit. Sa madaling salita ay yung kabaligtaran, kung tawagin nila impyerno. Bilang dati nang nakakilala sa Diyos, yung bata pa lamang, nagpasya ako na ayusin yung aking sarili sa Panginoon. Umiyak ako sa panalangin, kaibigan. Sabi ko sa Panginoon, kung meron kang balak sa buhay ko, tulungan mo lang po ako na gumaling, papagamit ko yung buhay ko sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang plano mo, pero kaibigan, sa kabutihan ng Diyos ay narito ko ngayon sa inyong harapan, isang buhay na patotoo na ang Diyos ay nagpapalaya, ang Diyos ay nagpapagaling, higit sa